Again, the Lord is risen. He is risen indeed. Hallelujah. Let's be seated as we continue with our praise and worship to the Lord, our living Lord. Amen. Maayong buntag sa tanan. Daghan ang nalipay og nakuratan, timbaya kaayo ta no? Kanindot ba nga buntag sayo sa Domingo sa pagkabanhaw, ingana ang espiritu sa pagdaig buhi kaayo. I think magkuha na ni siya kanang timaan nga ang 6 o'clock service mura og mapukaw na. Mapukaw na. O dili lang sa Resurrection Sunday, kundi usab sa pohon tugod sa Ginoo ang 6 a.m. mahimong ato na pong iabli. Adlaw karon sa pagkabanhaw sa tumbuhi nga Dios sa busa man ang kasagaran nga greetings. Unsa to? Naay ningon ganina nga Happy Easter, Pastor. Akong gikomedyahan, igsuon ba na siya ni Ruth? Ang Easter celebration, Easter and Bunny celebration, timaan siya sa kininiang paagi sa Greco-Roman Empire aron nga mahimong mapopularize ang resurrection celebration of the Lord Jesus Christ. And so ilang merge ang Easter Bunny, a fertility celebration, with the resurrection of the Lord Jesus Christ. But in reality, according to the scripture, ang Easter Bunny celebration has nothing to do with the resurrection of the Lord Jesus Christ. And therefore, the appropriate greeting should be, "The Lord is risen." And the appropriate reply is, "The Lord is risen indeed." Amen. Pero di man nato malikaya na yung mga igsuon mo ingon, Happy Easter. Ato rapod respetuhon ang nasabtan o nahibawan, but it's time for us to really correct the celebration. It's not the bunny that we're celebrating. It's not even the Easter fertility egg. It's the resurrection of the Lord Jesus Christ. So pala yung mga igsuon sa ato mga invitation karon nga adlaw, doon na tayo alas 10 nga simba, regular Resurrection Sunday nato. Ingon man usab unya alas 6 ang atong kantata, The Glorious Cross. So makita na nato diri sa atong altar ang preparation para unya sa atong Easter, dili na siya Easter no, Resurrection Cantata. So, that's our invitation. Be here. Maybe kung available mo sa 10 o'clock, come and join us. And be available. Dili siya kung be available unya sa 6th evening para sa atong glorious cross to celebrate the resurrection of the Lord through music and songs and anthem. Doon na po'y atong kining resurrection potluck breakfast after sa atong simba karon, i-announcement atong miaging Domingo og nakaprint sa atong chime bell that everyone is encouraged to bring something for sharing. So human sa atong simba karon 6 to around 7 or 7:30 mamahaw ta no, naa dito sa ubos sa mezzanine ang table andam na para butangan sa atong mga balon og kung unsay available may atong ambitan to celebrate indeed ang kapaskuhan sa pagkabanhaw sa atong buhi nga Dios. Kung birthday, mag-ihaw og manok, ang mag-ihaw og maglitson. No? Kung piyesta sa silingan, makipista. Ninoon, di man tamo yung Mississippi. Mga to silingan. Pero kung Resurrection Sunday, I think it's a good culture to celebrate it with sharing of the food o niya puho naman sa simba. Sa alas 10 usab doon na tayo potluck lunch at the same location sa atong mezzanine. We're happy to announce mga igsuon sa gihimo sa pastoral committee. Ang atong pastoral committee naghimo og call referendum ni atong
March 17 ug ang resulta dunay 98% for the renewal of our call to our senior pastor, the Reverend J. Yebes. Shall we offer a clap offering for the Lord? Unya ang ato pong call, referendum for Reverend Lenny Igot Hupita, 83%. Yes, this simply, offer a clap offering, simply tells us that democracy and freedom is exercised in this church and we chose, and so kini ang desisyon sa simbahan to renew and to call following pastors who will serve beginning June 1 up to May 31 of 2026. Kana ang atong look forward tanawon nito sa unahan sa pagpangalagad sa atong mga pastor bagong set up sa sunod nga mga termino. Ang atong roof the roof project kita nato diha dunay reminder and update. Pasalamaton kita padayon sa buhi nga Dios nga maoy atong tinubdan sa mga panalangin, and so we're able to share some so that the church is able also to gather and collect and eventually complete our borrowed money within. Tuta sa atong March nga schedule, again this is Resurrection Sunday with Pastor Edith as our preacher for the day, especially for the whole Resurrection Sunday, the 6 and the 10 a.m. including ang atong kantata unya puhon. Okay. Sa atong April sa celebrations, palihog sa pagtanaw, doon ay mga schedules nga nakabutang dinha ang atong CYF Central District Conference, doon ay Youth Jam, dinihimua sa atong simbahan alas 6, sa Pizza 5, Pizza 6, Sabado na ni siya, Kasalan ng Bayan, doon na nag-register nga, pila na Pastor? 30 na kabuok, ihap mo by tens. Para Kasalan ng Bayan. And we continue to invite, especially, kompleto na sa papilis, no? Danay marriage license, na ang mga requisitos, just come to the office and para madugangan ang atong 30 by tens. Second Sunday of Resurrection, nato sa 7, Communion Sunday at the same time with Pastor J preaching. Third Sunday of Resurrection, walking in the Lord, risen Lord, unya ang atong sa 21 sa April, fourth Sunday of Resurrection, and this is also scheduled for our annual congregational meeting 2. Tungod kay ang bulan sa Abril atong i-devote ni siya sa series of congregational meetings. Di man nato mahuman in 1 hour, so dunay Domingo nga 9 to 10 nga maghisgot kita sa mga minutas sa konseho aron nato i-confirm dinhi sa congregation. Doon ay Domingo nga maghisgot kita 9 to 10 may tungod sa atong election, no? Di na hisgutan, ilunsad ang election, that's April 21, and then ang meeting 3 will be nominate presentation of the result of the election. After that, doon na pa yung mga series tungod kay ang atong congregational meeting, involved na to ang daghan. The church is composed of many individual, and so we give everyone the opportunity to participate sa atong congregational annual meeting. Padayon kita mga igsoon, so nakalatid nga ang 2024 timeline, election nato ni sa timeline. March 31 ang last day of filing of certificate of nomination and appearance. April 2 to 21 ang posting of final list of nominees. April 14, follow-up leadership orientation, and we call this equipping of our future leaders to make a difference. April 21 is the day of election. So tanang services, doon na himuong election. So everyone is given the opportunity to cast their votes. So mapili nato. By the way, salamaton tang ubay-ubay ang ginominate, no, na ay subay sa nadawat o sa nag-confirm o sa nag-shortlist, no, kay mo agi man og shortlisting, na ay daghan kaayong ginominate. Unya ato nalandaan pasiunahan nga na ay mga
kanang gitawag ang kada board unom lang ang atong pilion out of many nominees, and we're happy that you have choices. In other words, malipay ta nga ang Dios nagtawag og daghan sa karon unya magpili siya, maghagpat siya gikan adtong ipangtawag kinsa ang iyang hagpaton through your votes. So Padayon sa mga announcement nato atong Holy Week celebration. Ang Holy Monday nato was a time for us to review a film on Jesus. Nindot to kay paglitok sa pagnanga sa baba ni Jesus, binisaya ang ninggawas. Paglitok no sa pagnanga sa baba ni Pilato, bisaya ang ninggawas, kaingon ang nagtan-aw nga bisaya na pod sila. But it was a beautiful review of the film nga binisaya ang iyang lingwahe nga gigamit. Tuesday was our prayer fasting day. Wednesday was our cedar meal, and hopefully next year we'll have more attending and experiencing the cedar meal na celebration nato Wednesday. Holy Thursday was our communion, foot washing, and Tenebrae celebration. Tenebrae emphasizes kadtong mga sorrow moment, grieving moment, up to the moment nga napatay na ang tanang kahayag kay gidakop na si Jesus. Good Friday, we celebrated the 7 last words of Jesus on the cross, o nakafocus sa ngatong tulo ka pastor ang gitahasan nga magpaambit ni ini. Padayon sa atong gihimo usab ni adtong Sabado, doon na tay baptism by immersion atong Sabado. 30 ka buok ang nadayon o dunay isang absent, and we hope to present them at 10 o'clock service. Unya pohon ang 30 ka buok mahimong present yun aron i-presentar sa congregation. We do it differently this time. Kung sa previous many years ang simbahan ang maghatag og token nga Bible as a gift sa adtong bag-ong mahimong official nga membro sa simbahan. This time, we give the parents opportunity to participate, and therefore, Bibles becomes a gift from parents, because ang journey into Christian life from infancy of faith to the maturity of faith begins on the day of immersion, and parents participating by giving the gift of a Bible. So nga na ang atong gihimo kagahapon. So og unya, wala na tay Bible giving, wala na po ang certificate giving. We will plainly present our new members to the congregation, and for the congregation to accept them into the body of Christ. So puli na amo unya sa 10 o'clock for the presentation and acceptance. Dahil ta mga igsoon ang atong stewardship and care, makita nato ang mga detalye ni ini naa sa atong chambers, ang mga figure ni ini ug ang testimonyo sa buhi nga Dios sa iyang pagka matinud-anon is reflected and demonstrated in our giving and tithing. Makita nato na diha sa atong chambers. Doon na tayo mga padayon nga announcement, panawagan, ilabi na mahitungod sa Assemblea usab sa Levitical Multipurpose Cooperative. Katong mga membro sa Co-op, LOPM, dili di ay, Levitical Multipurpose Cooperative, LMPC, ang shortcut niya na, are invited, encouraged, unsa pa, gidasig nga mo apil, na unya ni puhon human sa, unsang oras? Katong mga membro, alas 12 ta magsugod. Human paniud to kay magpatlak man ang simbahan. Human paniud to ang asembleya sa atong Levitical Multipurpose Cooperative. Dahil mga igsuon sa pagampo sa mga igsuon nato nga nagbalatian, apil nato dinhi ang special focus sa prayer si Elder Rector nga ning undergo og gallbladder minor surgery ba na siya? Whatever is it, pasalamaton kitang so far it was a successful surgery. So we pray nga balik no recovery sa health o panglawas ni igsuon Elder Rector Gintendato.
Mga pagtimbaya sa atong mga igsuon nga nag-birthday karon. Ilang mga pangalan nakapatik diha sa atong chimebell, ingon man sa makita diha sa atong screen. Kung niya sa atong alas 6 nga panimbahon maigsuon nato nga nagsaulog, labi na karon nga adlaw ato silang gihangyo mutindog aron nga makit-an mailhan nato mga igsuon, no? Niya uban ka nato si Joan, ang akong kababayan. Mo ni ang Joan nga bakulod nga taga Mangagoy, pero niya na sa Davao naminyo kang Toto. Unahi Jo sa pagtindog aron ang uban nga mag-birthday samtang awitan nato mo tindog usab parang simbahan mo timbaya kaninyo. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. As the years go by, Sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. sweeter as the years go by. Dalaygon ang buhay nga Dios nga padayon nga nag-umol, nagsangkap kaninyo mga igsuon nga nagsaulog sa inyong adlaw na tawhan, ingon mangusab sa inyong mga anibersaryo sa kaminyoon. Naot pa, padayon sab nato ngay salig kaniya ang atong kinabuhi. Padayon kita mga igsuon alang sa atong panimbahon karon nga adlaw, duyog sa atong worship leader sa sa atong awit sa koro. Gihangyo ang tanan sa pagtindog. Pag-awit o bag-ong awit,
ngadto sa Ginoo kay nakahimo siya katingalahang mga buhat. Atong saulogon si Jesus, kay nadaog na niya ang kamatayon, si Kristo nabanhaw. Si Kristo nabanhaw gayon. Atong awit sa pagdaig. Makagagahom sa tanan, dalaygon ka. Kay ikaw ang nagahatag ka namo ug higayon nga makasimba, makabalaan kanimo ning kabuntagon. Diin tungod sa imong dakong gugma kanamo, imong gitugyan ang imong pinalanggang anak, nga malansang diha sa cross, aron ang mga katawhan nga mutuo kaniya, maluwas sa ilang mga sala, ug may kinabuhi nga walay katapusan. Ning kabuntagon, O Dios, among ginaampo nga ang imong giyahan, ang among pastor, tagaay siya og igong kaalam o kadasig nga mapaambit kanamo ang imong mga pulong. Og tagaay usab kami og igong kaalam aron amo kining masabtan og mapaambit ngadto sa uban. Liguna ang among pagtuo diha kanimo, O Dios. Pinaagi sa pagampo sa makanmunay, sa pagampo nga imong gibilin kanamo nga nagaingon. Tanan, amahan namo nga anaa sa langit,
pagadaygon ang imong ngalan. Ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami usab, nakapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa mga kadautan. Kay imo ang gingarian, ang gahom, ang himaya, hantod sa kangturan. Amen. Halangdon ka, Jesus, ang tanan, pagdaihatag nimo. Halangdon ang tanang kagahom, di kanimo alam nimo ang pagdaig. Usahin mayaon ang ngalan ni Jesus. Si Jesus daygon karon siya nga harita. Halangdon ato siyang simbahon, ang namatay ug nabanhaw nga harita. Manglingkod ta. Milabay ang adlaw nga si Jesus gibudhian, gitraidor sa iyang kauban, giakusar sa daghan, apan wala kini magmalampuson, gidakop siya, gitaral, namatay. Bisan ang gahom sa kamatayon ug sala, wala mahimong magmadaugon kang Ginoong Hesus. Timaan nga makasalig kita, busa niningatak na ato kining gamiton sa pagduol sa nabanhaw nga Dios, diha kang Kristo, ban sa pagsugid sa atong mga kalapasan, kasalanan, batok sa atong Dios o sa atong isikataw. Masaligon niya siya, maminaw kanato. Ang Kristo, ang Mesiyas, nabuhi og nabanhaw. Ang lubnganan wala nay sulod. Busa walay rason nga magpabiling kitang mahadlukon. Walay rason nga magpabiling kita nga pildi. Walay rason nga magpabiling kita nga ubos sa gahom sa sala o kamatayon. Salamat sa buhi nga Dios, diha kang Kristo. Napasiguli kita, napasaylo o gihatagan sa bag-ong kinabuhi, pinaagi kaniya. Salamat sa buhi nga Dios. Utang isang pagsalig kang Jesus nga Ginoo, umudawag di kaniyang
mag-usa kita sa pag-ampo. Dios nga labing balaan o gamhanan, buhi sa nga tanan, naghari, nga walay katapusan sa imong gingharian, nga walay pagkapukan. Dalaygon ka, Ginoo, kay gikan sa kasinatian sa kangitngit, bisan sa kamatayo. Ikaw midaog, ug imong gihimo nga ehemplo, ug panag-ingnan alang sa tanan. Nga bisan pa kung anaa ang kamatayon, kangitngit o kalisdanan, mudaog gayud kami diha sa imong pakigkauban o pagmando. Salamat, Ginoo, sa pagpukaw kanamo sa sayong kabuntagon, dili lang sa naandan, kundili aron ang among kasing-kasing mapuno, Ginoo, sa pagpasalamat o pagdaig kanimo tungod sa imong gihimo didto sa lubnganan, nga maoy basihan sa among ligong pagtuo sa pagtuong Kristyanismo, ingon nga sumusunod ni Kristo. Busa, Ginoo, gaduol kami sa pagpasalamat. Sa pagpasalamat nga imong gibag-o ang mga kinabuhi sa among mga kaigsuonan sa ulog sa ilang birthday, wedding anniversary, karong adlaw o karong simana. Salamat, Ginoo, niabot ang laing panahon sa pag-ihap sa imong panalangin nga ilang natagamtaman sa magkataas ang kinabuhi ug ang mga ihap sa tuig sa kinabuhi. Nagkadaghan usab ang imong pagkamatinud-anon kanila. Busa, Ginoo, panalangini sila, lipaya ug lig-una ang ilang kinabuhi pun asa imong kaalam ug kahibalo. Patuboa sila, Ginoo, diha sa imong grasya, aron adlaw-adlaw, Ginoo, mapasalamaton ug sila maduol sa ilang pakig lambigit ug dugtong kanimo. Ginoo, panalangini ang tagsa-tagsa nila kapanimalay ug ang ilang mga pagsaulog kadtong naa dinhi ug kadtong tua sa tagsa-tagsa kabalay. Salamat imong maabot ang imong kamot, Ginoo, ngadto kanilang tanan. Lord, nagadol sab kami among Dios nga buhi, nga among kasaligan sa tanang panahon o sa mga panginahanglan. Ilabi na, Ginoo, ni adtong nagmaluyahon o nagsikip. Lord, salamat imo silang duawon o panalanginan karon. Asa man sila sa ospital, Ginoo, panalangini sila. Nalangini si Mrs. Mahipos, ang igsuon ni Ate Deti, na naa sa ospital. Lord, ikaw magapanalangin ug magalig-on. Ang Elder Rector, Lord, ikaw mag-aayo, magapanalangin. Sa pamilya Palsis, Lord, ikaw mag-aduaw sa ilang membro sa pamilya nga naa sa kagulanan. Ikaw, Lord, magalig-on sa imong mga anak. Lord, nakaila ka sa tanang nagmaluyahon. Among igsuon, parinti, among higala. Duawa sila, Ginoo. Hikapa sila, Ginoo, sa imong gamhanang kamot. Gilansang sa cross, banhaw, buhi, o patagam tama sila sa imong gahom, Ginoo, bisan sa pag-ayo kanila niini nga takna. Salamat, O Dios. Ginoo, salamat ikaw magahupay ni adtong anaa sa kagulanan. Ug sama sa gahom sa pagkabanhaw, ipasin nati, Ginoo, ang kinabuhi ni adtong nawad-an sa paglao. Salamat, Ginoo. O Dios, sa magatapos kami sa observance o pagsaulog sa Semana Santa, salamat, Ginoo, nga sa malinawon o
ug makahuluganon nga pagsaulog karong tuiga. Kadtong niya dinhi sa Davao City. Salamat o Dios sa imong pagdasig kanamo, paglambigit sa buluhaton sa simbahan. Paduol kanimo. Kadtong anaa sa family meetings and reunion sa nagkalain-laing dapit Ginoo, ug nagabiyahi ang uban karon. Ikaw sad Ginoo, magapanalangin kanila asaman sila. Ug sa pagpanguli sa mga katawhan gikan sa mga lain-laing lugar, salamat ang imong pagtultol sa malinawon nga dalan. Ginoo, sa magapadayon ang among kinabuhi, ug magabalik kami sa among trabahoan sugod ugmang adlaw. Among giampo Ginoo ang padayon nimong pagligon ug pag-una, ug ang imong pagpanalangin sa mga estudyante balik sa eskwelahan, sa mga magtrabaho balik sa trabahoan, kadtong magabiyahe na usab sa lain-laing lugar, ikaw magapanalangin, ug ang mga ministeryo buhat sa imong iglesia, among ihalad ang tanan Ginoo kanimo. Salamat Lord, ikaw ang maghatag sa tanang gikinahanglan. Nalangini ang paghalad sa kinabuhi, ilabi na sa pagsimba karong adlaw sa pagkabanhaw ug sa konsyerto, kantata unyang gabi. Lord, ihalad namo kining tanan Ginoo kanimo. Salamat sa imong pagkamaayo. O Dios, ang tanan among gihalad ug gitugyan, gipasalamatan. Bisan pa ang kadaugan sa among hilom nga mga panginahanglan ug mga pag-ampo. Salamat Lord, ikaw nakadungog sa tagsa-tagsa karon. Sa ngalan ni Jesus kini among gihalad. Amen. Alibayon kong nilaong sa pinilhon kong Jesus, kay nagsaad siya kanako nga magauban siya. Si Jesus saligan ako sa pagkakamhanan niya, pililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Agig pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Dios manindugta, ikutlo kinigikan sa Isaias 53:11-12 ug sa Marcos 16:1-8. Inig katapos iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala nakawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay gihatag man niya ang iyang kinabuhi ug nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo ug nag-ampo aron sila pasayloon. Atong basahon sa tubag-tubag ang Marcos. Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Og sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila, kinsa may atong paligiron sa bato, aron pag-abli sa lubnganan. Dako kayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Og sa pagsulod nila sa lubnganan, ilang nakita didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas ug nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok,
Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth nga gilansang sa krus. Wala na siya. Tanawa ang ilang gibutangan kanila. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinun-an. Lakip si Pedro. Nga si Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Didto inyo siya makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang. Ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Ang Dios sa iyahang grasya magapanalangin kanato sa pagsabot sa mamalandong kita sa iyang pulong. Mahimong manglingkod ang katawhan.
maayong buntag sa tanan, ug malipayong pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong Dios. Salamat sa mensahe sa awit nga tungod kay ang atong Dios buhi, ang atong pagtuo buhi. Naghatag ka natog paglaom nga taliwala sa kalisdanan sa kinabuhi sa kalibutan, ana ay paglaom sa pagkabanhaw diha kang Kristo. Sa hiniusa atong lingion pagbalik ang sugilanon sa madaugong buhat sa kaluwasan ni Kristo alang kanatong tanan. Gikan sa sinugdanan ang katawhan aduna nagayoy dakong pagkinahanglan alang sa manunubos, alang sa manuluwas, sa dihang ang sala misulod sa kalibutan, ug ang katawhan nahilayo gikan sa Dios. Apan ang Dios matinumanon na gikan pa sa sinugdanan. Ug daghang mga kahibulungang mga sugilanon sa iyahang pagluwas sa iyang katawhan. Ang pagluwas niya gikan sa pagkaulipon sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto ug uban pang mga sugilanon sa pagtubos ug kaluwasan. Apan bisan paluyo ni anang tanan ang pagkamakasasala sa tawo nagakadaghan usab ug nagakadako. Mao kana ang hulagway sa usa ka katawhan nga nawad-an sa paglaom. Og ni ana taliwala sa kawalay paglaom, miabot ang gipadayag sa Dios nga Amahan nga mao ang maghatag natog paglaom, mao ang magtubos kanato gikan sa atong mga kawalay paglaom o gikan sa atong pagkamakasasala. Mao ang Mesaya si Jesucristo. Ug diha kaniya nakabaton og paglaom ang katawhan. Miabot siya uban ang diha sa pagpaubos, no? So duha ka Pasko ang saulugon sa mga Kristohanon, Pasko sa pagkatawo ug Pasko sa pagkabanhaw. Busa kanunay gyud gihatagan ni Pastor J og emphasis ang paghatag og dakong bili sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa atong manluluwas. Mianhi siya uban ang pagpaubos ingon nga anak sa Dios. Lahi pud tong nianhi nga mapasigarbohon kaayo nga nagpaila nga siya ang tag-iya sa kalibutan o tag-iya sa atong mga kinabuhi ug muagi ta niyang tanan, no? Lahi pud to. And apan taliwala ni ana sa iyahang pag-anhi uban ang pagpaubos ingon nga anak sa Dios, he was betrayed, he was persecuted, and he was crucified by the very same people that he sought to save. The one that God sent died. Ug ang katawhan daw sa nawad-an na pud og paglaom ni ining maong hitabo. Ang maong gipadayag nga Dios nga atong manunubos gilubong, and on that seemingly uneventful Sabbath morning, sa dihang si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome, may bisita sa iyahang lubong alang sa pagdihog sa lawas ni Jesus. They found out that the stone has been rolled away. Sa nanglakaw sila para mamisita, kana equivalent na sa ato karon nga mga tupod ta sa lubong sa atong mga mahal sa kinabuhi, maghimog serbisyo dito sa lubong ug magdalag bulak. Sa ilang panahon nagdala sila og spices aron maoy idihog sa lawas ni Kristo.
in doing that, they were not expecting a resurrected Christ. Kay nganong ila pamang dihugan. Busa on that Sabbath morning, when they were there, nakita og hikaplagan nila ang usa kawa nay sulod nga lubnganan. Nangahadlok sila. Gibati nila ang kahadlok og hilabihan nga kalisang. Kita pud tingali no og moadto ta sa atong lubong ya naabli na ang pansyon. Nya wa na didto ang ato ang mahal sa kinabuhi. Magkapuliki pud siguro tagdagan og pangita og asa na. So perting hadluka ni ining maong mga kababayinan. But little did he know nga ang ilang nakaplagan nga way sulod nga lubnganan is the very best good news, the very best news that, or the very best announcement that they had ever received sa tibuok nilang kinabuhi. Because by the power of His resurrection, there arose humanity's hope in the risen Savior. Nakaplagan ang hilabihan kadakong paglaom diha sa atong nabanhaw nga Jesus. Doon ay usa ka sugilanon sa usa ka African Muslim nga nahimong Kristohanon. Ang iyang mga higala nangutana kaniya, nganong nahimo man kang Kristohanon? Ug nitubag ang maong African Muslim sa pag-ingon. Well, ingon niini ang nahitabo. Suppose naglakaw ka ngadto sa dalan ug pag-abot nimo sa tumoy dunay crossing, nag-cross nga dalan, and you didn't know which way to go. Og ni anang maong crossroad, dihay duha ka lalaki. Ang usa patay ug ang usa buhi. Ingon siya, who would you ask which way to go? Who would you ask which way to go? Kinsa man pong buang nga mangutana sa patay. So ang iyang pangutanon kadtog yung buhi og maoy iyang gisunod. Busa nahimong nakumberter siya diha sa pagtuo. Ang pagkabanhaw ni Jesus maoy sentral nga pagtulunan og sentro kaayo nga kamatuoran diha sa atong sugilanon sa pagkakristohanon. Tungod kay diha sa iyahang pagkabanhaw ang simbahan natukod. Diha sa iyahang pagkabanhaw anaa kita nga mga sumusunod niining mga panahona. So on it the church is built. Without it there would be no Christian church today. So kung wala ang pagkabanhaw ni Jesus, wa ning atong simbahan o kanang ubang mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan. Jesus' resurrection is very unique. Other religions have strong ethical systems, concepts about paradise and afterlife, and various holy scriptures. Only Christianity has a God who became human, literally died for His people, and was raised again in power and glory to rule His church forever. Ang patukuranan sa ato ang pagtuo nga mao si Hesukristo mao lamang gayud ang tinuod nga pagtuo. Mao lamang gayud ang tinuod nga relihiyon. Dili ngalan sa simbahan, kundili si Kristo mismo nga nagtudlo kanato sa kamatuoran nga bisan tuod og namatay apan gipamatud-an nga mabuntog niya ang kamatayon pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Busa kita nga iyang mga sumusunod, dili kita mga katawhan nga mga walay paglaom, mga hopeless people. Apan mga katawhan kita nga puno sa paglaom,
nga diha sa pagkabanhaw ni Jesus kita mosinati usab sa pagkabanhaw. Busa hisgutan nato kining mga puntos nga nagapasabot kanato sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus. Una, gipamatud-an niini nga si Jesus tinuod gayud nga anak sa Dios. Diha sa Juan 10:17 to 18, gipadayag ni anang maong teksto sa balaang kasulatan nga siya lamang gayud ang adunay authority to lay down his life and to take it up again. Wa nay lain pa. Naidaghang religion, pero ang ilahang mga founder, wala na, namatay na, pero wa na banhaw pag-usab. Mahinumdum ko sa una, nakaadto mi sa, samtang ni-attend mi sa pastor's convocation sa Silliman University, nangadto mi sa Sambuangueta, na dinhay nailhan nga si Father Tropa, nga nag-ilapod ni angkon pod nga si Jesus pod siya, doon na pod siya dusi ka tinunan. Unya namatay man siya, no, naa siya lubnganan didto. Ni ulan man pagpangadto namo didto. So nagpasilong mi, wa mi kabalo nga kato di ay nga puntod mo di ay ito si Father Tropa. So ni pasilong mi didto sa maong lubnganan. Unya nagsandig-sandig mi didto sa pansyon. Naiuban pod ni lingkod didto. Og dihay mga membro nga sa iyahang simbahan nga nagpaulan jud kay badlongon lang jud mi nga dili to namo lingkuran didto og sandigan tungod kay mauto ang ilahang Ginoo. Nang hawa pod mi diha sa pagrespeto sa ilahang pagtuo, pero miingon mi, pero ang among Ginoo walay lubnganan kay nabuhi na. Ikaduha, nga ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus, nagpamatuod sa kamatuoran sa balaang kasulatan, sa mga pagpanagna ni ini diha sa Isayas, nga adunay manunubos, nga ipadala sa Dios, nga maoy mo luwas kanato gikan sa atong mga sala og mamatay og mabuhi pag-usab. Mga pagpamatuod kini diha sa balaang kasulatan, both in the Old Testament and in the teaching of Jesus, that His resurrection is real. Ngang iyang pagkabanhaw, tinuod gayud. Because Christ rose from the dead as He promised, we know that what He said is true and that He is God. The resurrection affirms the truthfulness of Jesus' life and words. The resurrection confirms Jesus' unique authority to say, ug siya lamang gayud ang adunay otoridad sa pagsulti niini, I am the resurrection and the life. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Sumala pa sa Juan 11:25. Ikatulo, nga ang gahom sa pagkabanhaw naghatag kanato sa kasiguruhan sa atong kaugalingong pagkabanhaw inigabot sa panahon. Busa tinuod gayud kadtong adtong mga mahal sa kinabuhi nga naguna kanato nga wa nahadlok sa ilahang kamatayon. Tungod kay usa lamang kini kapag katulog ug mumata sila ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi nga walay katapusan. Busa ang kamatayon dili angay kahadlukan tungod sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Napay daghan nato mahadlok ta sa mamatay, napay dili ganahan maghisgot og kamatayon, mag-knock on the wood, mangsimbako, manguros kay hadlok lagi anang kamatayon. Pero atong timan-an nga ang balaang kasulatan nag-ingon nga ang kalala sa kamatayon gibuntog na sa pagkabanhaw ni Jesus. Busa ingon nga mga Kristohanon, yung tinuod ta nga ni dawat kang Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas, di natahadlok mamatay. Tungod kay ang kamatayon usa lamang ka-transisyon
ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan nga gisaad sa Dios alang kanato. Human nga kita pagabanhawon gikan sa mga minatay. Busa kining pagkabanhaw ni Jesus mao gayud ang hilabihan kadakong kadaugan nga naangkon sa mga Kristohanon. Because He rose, we have certainty that our sins are forgiven. No, diha sa iyahang pagkabanhaw, sigurado kita nga atong mga sala, bisan unsa pa na kadakong sala, o bisag unsa pa na kumingon ta nga, di ako musimba kay ang akong sungay musabod sa masangit sa pultahan sa simbahan. Huh? So sige lag simba, kay kadugayan mahilis ra na. Mahilis ra ng imong sungay, no? Ug sige lag simba hangtod nga ang panahon mo abot wa na gyud kay appetite sa sigarilyo ug sa bino ug sa mga babayi nga dili imo, no? So ingon ni ana or mga laki pod nga dili imo, no? Because Jesus rose from the grave, He lives and represents us before God. Because He rose and defeated death, we know we also will be raised from the grave. Christ's resurrection guaranteed both His promise and His authority to make that promise. We must take Him at His word and believe. His resurrection power ensures us that He alone, who is the resurrection and the life, is the one who is a life-giving Savior, resurrected Christ. Ug ang ika-upat nag-ingon nga ang gahom sa pagkabanhaw ni Jesus usa kadakong pagpamatuod diha sa future judgment, sa judgment nga moabot, no? Diha sa Acts 17:31, we are told that for He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. And there's no other man that God the Father has appointed. It is only Jesus Christ, no other name. It is the name above every name. It is the name under heaven and earth. And He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. So si Jesus lang ang gibanhaw, nabanhaw, gikan sa patay. Ikalima, nga ang gahom sa pagkabanhaw, maoy basihanan sa heavenly priesthood ni Jesucristo. Because He lives by the power of an endless life, He is able to intercede for us in Hebrews 7:23-28. And the sixth is, it gives power for Christian living. Ang gahom sa pagkabanhaw ni Kristo, nagkahatag ka na gahom sa pagkinabuhing tinud-anay nga Kristohanon. Diha sa tinud-anay nga kinabuhing pagkamatarong o pagsunod ni Kristo sa atong kinabuhi. We cannot live for God by our own strength o sa atong kaugalingong mga paningkamot. It is only as His resurrection power works in and through us that we can do His will and glorify His name. Ugang ikapito, kini naghatag kanatog kasiguruhan sa atong mapanunod. Sa man atong mapanunod nga bahandi, espirituhanong pagbahandi. Wa na'y makalupig pa sa kinabuhi nga walay pagkatapos. Sa kinabuhi nga puno sa kalinaw ug kalipay ug gugma, diha sa balaang presensya sa Dios, wa nay lain pa. Wa nay laing mulabaw pa ni ana. Kay kung naapay mulabaw ana buto, no? Wa nay laing mulabaw ana ug wa na tay lain pang ikapanghambog, kundili ang kanindot sa kinabuhi nga gihatag sa Dios alang kanato. Because we have a living hope, we can experience hopeful living. Because Christ was raised from the dead,
we know that the kingdom of heaven has broken into earth's history. Our world is now headed for redemption, not disaster. God's mighty power is at work, destroying sin. Because of the resurrection, we know that death has been conquered, and we too will be raised from the dead to live forever with Christ. Ang mga Kristohanon, usahay magkalain-lain ang atong mga tinanawan, usahay magkalain-lain ang atong mga baruganan, usahay magkalain-lain ang atong mga baruganan mahitungod sa politika o ang atong pagsabot mahitungod sa atong mga lifestyle o bisan pa sa atong pagsabot sa teolohiya. But one central belief unites us and inspires all true believers, that Jesus Christ rose from the dead. Magkahiusag yun ta dihang dapita kung mituot kang Kristo nga mao'y pinadala sa Dios nga Amahan. The difference between knowing Christ and knowing the power of His resurrection, matud pa ni Keller, is the difference between knowing a person and resembling a person. It is not about relationship, but about supernatural character growth. Nga diha kang Kristo adu nagyoy paglambo, diha kang Kristo adu nagyoy pagkahamtong sa atong pagtuo. Ug diha kaniya adu nagyoy kahingpitan ang atong pagtuo ug ang atong pag-alagad ngadto sa atong buhing Dios. When Paul says, I want to know Him, it means I want to be with Him. But when he says, I want to know the power of His resurrection, it means I want to be just like Him. Look at the deadness of your life. Naidaghang mga dili maayo diha sa atong kinabuhi. Look at the anger issues that we have. How is it? How is that going? How is your anger going to be turned into forgiveness? Sama nga ang kamatayon ni Jesus was turned to life. Ang iyahang kapungot, ang iyang kasuko sa atong sala, His wrath turned into love and forgiveness. Look at the insecurity. How is that going to be turned into confidence? Look at the self-centeredness. Usahay na apataan nga kitagyod ang matuman, ang atong sultigyod ang paminawon. O di gani mo paminawon, walk out. No? Say na apa na tani ana. Apan tungod kay naa naman ta kang Kristo, di na kita ang sentro, kundi si Kristo na mo'y sentro sa atong kinabuhi ug siya na'y atong paminawon, siya na'y atong pagiyahon sa atong kinabuhi. So when we are still in self-centeredness, how is that going to be turned into compassion and generosity and focus on the Lord Jesus Christ? How? The answer is that the dead stuff gets taken over by the Spirit of God. Ang mga dili maayo mga patay nga mga butang nga naa sa atoa must be taken over by the Spirit of God. The minute you decide to receive Jesus as Savior and Lord, the power of the Holy Spirit comes into your life. And it's the power of the resurrection, the same thing that raised Jesus from the dead. The resurrection power of Jesus should be in us. No matter how devastating our struggles, no matter how big our disappointments, our troubles, naidaghan pang mga pagsulay nga moabot sa atong mga kinabuhi, no matter how big they could be, know that they are only temporary. But the power of the resurrection of Jesus is permanent. And it is forever. Makagarantiya jud na sa ato nga tinuod
o maogyod na ang atong naghatag og paglaom kanato. No matter what happens to you, no matter the depth of tragedy or pain you face. We understand that last week natay murag in-law sa atong miyembro, no, nga naapil atong sunog sa Antipas. No matter how big that tragedy could have been, parent-in-law, no. Okay, duha man gud sila, no, parents-in-law. No matter how big that tragedy is, we have a God whose resurrection power can work wonder in our lives, can comfort us even in our deepest pain. The resurrection promises you a future of immeasurable good. So our responses to the resurrection of Jesus then should be peace, not fear. It should be belief, not doubt. Pagtuo, lig-on nga pagsalig diha sa Ginoo, ug dili mga pagduha-duha. Usahay dali ra kay ta mahadlok, dali ra kay ta usay mga kasikas na ay mga ni kalit wag kanang lihok ang mic ang kanang unsa ni. Nitugtog daw ang piano diri or ang printer ni kalitlag print alas 11 gabi wala na kanang na tarantar na taog tungod sa kahadlok. Dali ra kay tang hadloko, no, daghan kay tag pwedeng kahadlukan. Sahay na aday murag ning agi na ay hangin nga ning huyop bugnaw kaayo. Aircon ra gud di ito. No. So may na lang dili ra pud ta mga talawan. Dili ta lisangon. So our response to the resurrection of Jesus then should be peace, not fear. Belief, not doubt. No? Kuhaon na nato atong mga pagkatalawan, atong mga pagkahadlukan. No? Dili makaadtog suguon didto sa silong kay naaywakwak, no? Or unsa pa diha. No? And above all, our response to the resurrection of Jesus should be sharing the gospel of salvation, not silence. Di ba ang ending sa ato ang scripture reading karong buntag? Dili maayo, no? Kaya nangahadlok sila. No? So, napuno sila sa kakulba o kalisang o wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. But our response then to the resurrection of Jesus should be sharing of the gospel, not silence. Kay ang kadaugan ni Jesus diha sa kamatayon, dili nato angay ipakahilom, kundili ato gayong ipamalita. Tungod kay kini usa ka balita nga makahatag kanatog paglaom, ug usa ka balita nga makahatag kanato gahom sa pagkinabuhing madasigon, malipayon, maalagaron sa atong buhi nga Dios ug mahigugmaon ngadto kaniya ug sa usag-usa. Busa atong huptan ang kinabuhi ug ang gahom sa pagkabanhaw. Tungod kay ang atong pangulo sa atong simbahan gibuntog niya ang kamatayon pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw. Busa ang mga Kristohanon, ang mga sumusunod, makabaton usab ni anang gahom sa pag-alagad kaniya, pagsimba kaniya sa tibuok naton kinabuhi. Amen. Gipakita sa Dios ang iyang dakong gugma kanato. Ang Juan 3:16 nagaingon, gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. Agig pasalamat sa dakong gugma sa Dios kanato. Ang Roma 12
Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2, nagpahinumdom kanato nga nagaingon, busa hangyoon ko kamo mga igsoon, tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o hinangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahon na karon, kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo o hinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. Nining higayuna, atong dalhon og ihalad sa Dios ang atong mga kaugalingon, ang ikapulo, halad pasalamat og uban pang halad ngadto sa atong Dios. Took my place, lit inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank
It has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Dios nga manggihatagon, daghan kayong salamat sa imong dakong gugma kanamo. Among giampo Dios nga imong panalanginan ang mga katawhan nga naghalad sa ilang mga kaugalingon. Ikapulo, halad pasalamat ug uban pa mga halad, uban ang mga panghinaot nga kini makaglorify sa imong ngalan. Kini among giampo sa ngalan ni Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Uban ang pagsaulog o pagpasalamat atong ihalad ang atong mga kinabuhi ngadto sa atong nabanhaw nga manluluwas aron nga ang atong mga kadasig, ang atong kalipay sa pag-alagad mabanhaw usab ug magapadayon sa pagpamuhat hangtod sa iyang pagbalik. Halad nato atong kaugalingon samtang atong awiton ang awit sa pagpadayag. Buhi si Hesukristo. Ang nabanhawng Ginoo, gialagaran ko, masayod
Dalaygon ka, O Dios, diha sa nabanhaw namo nga Jesus. Salamat, O Dios, sa paglaom, sa gahom, nga dala sa imong pagkabanhaw. Nga nagahatag ka namo sa kalipay, kadasig, inspirasyon, sa pagpadayon, sa pag-alagad, pagpadayon sa pagkinabuhing matarong, pagpadayon sa kinabuhi nga imuhang o paghimo sa mga tahas nga imuhang gihatag kanamo. Salamat, O Dios, nga imo kaming giputos sa imong gahom sa pagkabanhaw. Nga bisan unsa pay dangatan sa among kinabuhi, kabaton kami sa kasiguruhan, sa usa ka maanindot nga kinabuhi, diha kanimo, diha sa imong gingharian. Busa, dihugi kami sa imong balang Espiritu, O Dios, nga sa kanunay, magakinabuhi kami sumala sa imuhang kabubuton, ug sumala sa imong katuyuan sa matag usa kanamo. Ania kining imong mga katawhan, kagatugyan uban sa among mga kinabuhi, uban ang kalipay, uban ang pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo gikan sa sala ug sa silot niini. Ug karon kami mga katawhan nga nakabaton sa kadaugan diha sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Panalangin ang matag-usa kanamo, Ginoo, diha sa mga plano sa kinabuhi, diha sa mga pagkinahanglan, diha sa mga tinguha sa kaayuhan, sa panglawas nga mga kahimtang. Diha kanimo makabaton kami paglaom sa tubag sa tananamong mga gikinahanglan ug mga gipangayo. Ug karon ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, ang gamhanang magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa walay katapusang kasabutan. Maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan, aron matuman ninyo ang iyang kabubuton. Himuon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo, ang makapahimuot kaniya. Himayaon unta si Kristo hangtod sa kahangturan. Amen.